Sa baryo ng San Isidro, sa gilid ng isang malawak na palayan na tila walang katapusan ang luntiang alon kapag hinahaplos ng hangin, nakatira si Marcelo Rivera. Isang sabongherong kilala sa buong bayan, hindi dahil sa husay, kundi dahil sa malas. Tuwing linggo, bago pa sumikat ang araw, gising na si Marcelo. Tahimik niyang sinisindihan ang lumang kalan sa likod ng kanilang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kawayan. Pinapakain niya ang kanyang manok na panabong na tila ba yun lamang ang pag-asa niyang makabangon sa hirap. Maingat ang kanyang pagkilos, parang isang ama na inaalagaan ang nag-iisang anak. Sa bawat butil ng patuka na kanyang inilalagay sa palanggana, nakapaloob ang kanyang pangarap. Balang araw madalas niyang bulong sa sarili, hindi na kami maghihirap ni Clara. Si Clara ang kanyang asawa, isang tahimik ngunit matatag na babae na araw-araw ay naglalako ng kakanin sa palengke. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkatalo ni Marcelo sa sabungan, hindi siya iniiwan ng asawa. Subalit hindi maikakaila na ang pag-asa sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng pag-aalala. Hanggang kailan tayo aasa sa swerte, Marcelo? Minsan ay mahinahon niyang tanong habang pinipiga ang basang bimpo sa may lababo. Hindi sumagot si Marcelo noon. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil takot siyang aminin sa sarili na baka nga mali ang landas na kanyang tinatahak. Sa sabungan ng bayan, ay ganyan. Kilala siya bilang Marcelo ang matatag, isang palayaw na may bahid ng panunuya. Matatag dahil kahit ilang beses nang matalo, bumabalik pa rin siya. Ngunit ang katotohanan, bawat pagkatalo ay tila kutsilyong unti-unting sumasaksak sa kanyang dangal. Nabaon na siya sa utang kay Mang Isko, ang nagpapautang sa baryo na may matalim na titig at mas matalim na paniningil. Sa bawat talo ni Marcelo may kasunod na paglagda sa maliit na kwaderno ni Mang Isko, isang pahinang nagtatala ng kanyang kahinaan. Marcelo, babala ni Mang Isko, isang hapon matapos ang isa na namang pagkatalo. Huwag mong hayaang umabot sa puntong pati bahay ninyo mapasa kamay ko. Hindi iyong pagbabanta, isa iyong paalala. Ngunit bakit nga ba hindi matigil si Marcelo? Sa likod ng kanyang pagkahumaling sa sabong ay isang pangakong matagal na niyang binuo. Pangakong hindi niya kailanman ikinuwento kahit kanino, maging kay Clara. 15 taon na ang nakalipas, bago pa siya mag-asawa may nakilala siyang isang matandang lalaki sa isang malayong sabungan sa Karatigbayan. Ang matanda ay kakaiba, hindi nakikipagsigawan, hindi tumataya. Tahimik lamang itong nanonood, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kapalaran ng bawat manok na pumapasok sa arena. Nang araw na yon, sunod-sunod ang talo ni Marcelo. Nawalan siya ng pamasahe pa uwi at halos wala nang maipambili ng pagkain. Habang nakaupo siya sa likod ng sabungan, lumapit ang matanda at naupo sa tabi niya. Hindi ka mananalo kung ang puso mo'y puno ng takot, sabi nito. Nagulat si Marcelo. Wala na po akong maitataya, sagot niya. Ngumiti ang matanda at iniabot sa kanya ang isang maliit na supot na yari sa lumang tela. Hindi pera ang kailangan mo, pangako. Anong pangako po? Tigilan mo ang pagtingin sa sabong bilang sugal. Ituring mo itong sining. At kapag dumating ang araw na manalo ka ng hindi dahil sa galit o desperasyon, ibahagi mo ang biyaya sa mga higit na nangangailangan. Hindi maintindihan ni Marcelo noon ang ibig sabihin ng matanda. Ngunit bago pa siya makapagtanong, iniwan na siya nito. Nang buksan niya ang supot, wala itong laman, maliban sa isang maliit na balahibo ng manok na may kakaibang kinang. Simula noon, hindi na nawala sa isip ni Marcelo ang mga salitang iyon. Sa kasalukuyan, hawak niya pa rin ang supot na iyon, nakatago sa ilalim ng kanilang higaan. Hindi niya alam kung totoo bang may kahulugan ang balahibong iyon o kung isang ilusyon lamang ang lahat. Ngunit sa tuwing pakiramdam niya ay ubos na ang kanyang pag-asa, hinahawakan niya iyon at muling bumabangon. Isang gabi, matapos ang isa na namang pagkatalo, umuwi siyang bagsak ang balikat. Hindi siya sinalubong ni Clara ng sermon, kundi ng katahimikan. Sa hapag ay may kaunting tuyo at kanin, halos hindi sapat para sa dalawa. Marcelo, mahinang sabi ni Clara. May pumunta rito kanina, si Mang Isko. Hinihingi na niya ang kalahati ng utang mo sa loob ng 1 buwan. Parang binagsakan ng langit si Marcelo. 1 buwan? Wala siyang naipon, wala siyang maipangako.
Lumabas siya ng bahay at umupo sa ilalim ng matandang balete sa dulo ng kanilang bakuran. Doon siya madalas mag-isip. Doon niya hinugot mula sa bulsa ang maliit na supot. Kung may saysay man ang pangakong yon, bulong niya sa dilim, ipakita mo na. Hindi niya alam kung kanino siya nakikipag-usap, sa matanda, sa kapalaran, o sa sarili niyang paniniwala. Ngunit sa gabing iyon may kakaibang katahimikan ang paligid. Parang may nakikinig. Sa kanyang dibdib, may sumibol na kakaibang determination. Hindi na para sa yabang, hindi na para sa pagbangon ng pangalan, kundi para sa isang mas malalim na layunin, ang tuparin ang pangako. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa palengke at bumili ng isang inahing manok na tila hindi pansinin. Hindi ito kasing tikas ng iba, hindi rin kasing bangis sa paningin. Ngunit may kakaiba sa kanyang tindig, isang tahimik na lakas. Sigurado ka dyan? Tanong ng nagtitinda. Ngumiti si Marcelo. Oo, hindi lahat ng malakas ay maingay. Hindi niya alam kung saan hahantong ang kanyang desisyon. Ngunit sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi takot ang nararamdaman niya, hindi desperasyon. Isang pangako ang kanyang hahawakan. At sa pangakong iyon, maaaring nakatago ang simula ng kanyang pagbabago. Sa ilalim ng balete, habang papalubog ang araw, mahigpit niyang hinawakan ang maliit na supot at pumikit. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang hudyat ng pagbabago ng kanyang kapalaran. Lumipas ang mga araw na tila mabagal ang takbo ng oras para kay Marcelo. Ang bawat pagsikat ng araw ay paalala ng kanyang pagkakautang, at ang bawat paglubog nito ay tila babala ng nalalapit na paniningil. Ngunit may kakaiba sa kanyang pagkilos ngayon. Hindi na siya padalos-dalos, hindi na siya basta-basta sumusugal. Ang inahing manok na kanyang binili ay pinangalanan niyang Dalisay. Hindi dahil ito'y perpekto, kundi dahil nais niyang maging dalisay ang kanyang layunin. Hindi na para sa kayabangan, hindi na para sa sugal, kundi para sa pagtupad sa isang pangako. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang sanayin si Dalisay. Hindi lamang lakas ang kanyang pinapalakas, kundi disiplina. Pinagmasdan niya ang bawat galaw nito, kung paano ito umiwas, kung paano ito umatake, at kung kailan ito tumitigil. Sa unang pagkakataon, inaral niya ang sabong hindi bilang laro ng kapalaran, kundi bilang agham ng tiempo at pag-unawa. Napansin ito ni Clara. Iba ka ngayon, sabi nito isang umaga habang pinapanood siyang mag-ensayo sa bakuran. Iba na rin ang dahilan ko, maikling sagot ni Marcelo. Hindi na siya nagtataas ng boses kapag natatalo sa ensayo ang manok. Hindi na siya nagmumura kapag may pagkukulang. Sa halip, tahimik siyang nagmamasid, nag-iisip at natututo. Dumating ang araw ng sabungan. Maraming mata ang nakatutok sa mga kilalang pangalan, mga veteranong sabungero na may mamahaling manok at malalakas ang loob. Nang ipasok ni Marcelo si Dalisay sa arena, may ilang napangiti. Bagong manok? Mukhang pang-ulam lang yan, bulong ng isa. Hindi sumagot si Marcelo. Hindi na siya naaapektuhan ng mga biro. Ang tanging nasa isip niya ay ang pangako. Sa unang salpukan, mabilis ang galaw ng kalaban, isang pulang tandang nakilala sa bilis ng pag-atake. Ngunit hindi nagpadaig si Dalisay. Hindi ito padalos-dalos. Umiiwas, naghihintay, at saka umatake sa tamang sandali. Naramdaman ni Marcelo ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Hindi ito takot. Hindi ito kaba. Isa itong tahimik na pananalig. Sa ikatlong palitan ng pakpak at tari, bumagsak ang kalaban. Nanahimik ang sabungan sa loob ng ilang segundo bago sumabog sa sigawan. Panalo. Hindi makapaniwala si Marcelo, hindi dahil nanalo siya, kundi dahil naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Walang yabang, walang galit, tanging pasasalamat. Lumapit sa kanya ang ilang kapwa sa bungero. May pagbati, may pagtataka. Anong sikreto mo? Tanong ng isa. Ngumiti siya. Disiplina. Hindi siya nagmadaling tumaya muli. Pinagmasdan muna niya ang takbo ng mga laban. Pinili niya lamang ang laban na alam niyang handa si Dalisay. Sa ikalawang salpukan, muli silang nagwagi. Sa pagtatapos ng araw, may sapat na siyang panalo upang mabayaran ang bahagi ng kanyang utang kay Mang Isko. Kinagabihan, nagpunta siya sa bahay ng nagpapautang. Bahagi muna ito, sabi niya habang iniabot ang perang pinaghirapan. Tinitigan siya ni Mang Isko, tila nagtataka. Mukhang nagbago ang ihip ng hangin para sa iyo. Hindi hangin, sagot ni Marcelo. Desisyon.
Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Clara na naghahanda ng hapunan. Inilapag niya sa mesa ang natitirang pera. Para sa bahay, sabi niya, napatigil si Clara. Hindi ito nagsalita, ngunit sa kanyang mga mata ay may pagbabalik ng liwanag, isang liwanag na matagal nang nawala. Sa ilalim ng balete ng gabing iyon, muling hinawakan ni Marcelo ang maliit na supot na may balahibo. Hindi ito swerte, bulong niya. Ito'y paalala. Ngunit sa kanyang paglingon sa dilim, tila may aninong nakamasid mula sa malayo. Isang figurang hindi niya maaninag ng malinaw, parang alaala ng matandang minsang nagbigay sa kanya ng supot. Hindi siya natakot. Sa halip, lalo siyang naging determinado. Ang unang panalo ay hindi pa katapusan ng kanyang laban. Ito pa lamang ang simula. Mabilis kumalat sa baryo ang balita tungkol sa dalawang sunod na panalo ni Marcelo. Ang dating sabongherong tampulan ng biro ay ngayoy pinag-uusapan ng may halong pagkamangha at pagdududa. Sa maliit na bayan, ang pagbabago ng kapalaran ay hindi basta tinatanggap, lalo na kung ang nagbago ay isang taong matagal nang kilala sa pagkatalo. Ngunit para kay Marcelo, ang bawat pagbati ay hindi dahilan upang magmalaki. Alam niyang ang tunay na laban ay hindi sa loob ng arena, kundi sa loob ng kanyang sarili. Sa mga sumunod na linggo, patuloy niyang sinanay si Dalisay. Mas naging maingat siya sa pagpili ng laban. Hindi na siya sumasali sa bawat pagkakataon. Tinitimbang niya ang kalaban, inaalam ang estilo, at pinag-aaralan ang galaw. Para sa kanya, ang sabong ay hindi na basta laro ng tapang. Ito'y laro ng isip at control. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa lilim ng balete, muling bumalik sa kanyang alaala ang matandang lalaki. Ang kakaibang titig nito, ang mga salitang tila may dalang lalim na hindi agad maunawaan. Kapag dumating ang araw na manalo ka ng hindi dahil sa galit o desperasyon, ibahagi mo ang biyaya. Napapikit si Marcelo. Sa ngayon, ang kanyang mga panalo ay sapat lamang upang mabawasan ang utang at maitaguyod ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit paano kung dumating ang pagkakataong higit pa rito ang kanyang makuha? Kaya ba niyang tuparin ang pangako? Sa palengke, napansin ni Clara ang pagbabag sa trato ng mga tao sa kanya. May ilan na bumabati, may ilan na nagbibirong tila umaasang makikihati sa magandang kapalaran. Baka naman, Clara, kapag tuluyang yumaman si Marcelo, huwag ninyo kaming kalimutan, sabi ng isang tindera. Ngumiti lamang si Clara, ngunit sa kanyang puso may takot na sumisibol. Kilala niya ang mundo ng sabungan, isang mundong mabilis magtaas at mas mabilis magbagsak. Isang Sabado ng hapon may lumapit kay Marcelo sa sabungan. Isang lalaking hindi niya kilala. Maayos ang bihis, matalim ang tingin. Marcelo Rivera? Tanong nito. Oo, napapansin ko ang galaw mo. Hindi ka na katulad ng dati. Tahimik na naghintay si Marcelo. May malaking laban sa susunod na buwan. Mga kilalang pangalan ang kasali. Kung sasali ka, doble ang kita kung manalo ka. Malaking halaga ang binanggit ng lalaki. Sapat upang mabayaran ng buo ang utang kay Mang Isko at makapag-umpisa ng maliit na negosyo. Ngunit may kapalit. May kondisyon, dagdag ng lalaki. Kailangan mong pumayag sa kaunting pag-aayos. Hindi na kailangan pang ipaliwanag. Alam ni Marcelo ang ibig sabihin. May mga laban na hindi patas. May mga sabonghero na nagbabayad upang matiyak ang resulta. Tumahimik siya. Sa loob ng maraming taon, hindi niya ito tinatanggihan. Noon, desperado siya. Noon, ang mahalaga lamang ay panalo. Ngunit ngayon, hindi, sagot niya sa wakas. Tumaas ang kilay ng lalaki. Sigurado ka? Hindi madalas ibigay ang ganitong pagkakataon. Kung mananalo ako, gusto ko malinis. Umalis ang lalaki ng walang paalam. Magdamag hindi nakatulog si Marcelo. Iniisip niya ang perang tinanggihan niya. Isang bahagi ng kanyang isip ang bumubulong na baka iyon na ang pagkakataon niyang makabangon ng tuluyan. Ngunit tuwing maaalala niya ang pangako, bumabalik ang kanyang paninindigan. Kinabukasan dumating si Mang Isko sa kanilang bahay. Balita ko, tumatanggi ka sa malalaking laban, sabi nito habang nakaupo sa lumang bangko. Mas gusto ko pong dahan-dahan, sagot ni Marcelo. Dahan-dahan? Bahagyang natawa si Mang Isko. Ang utang, hindi dahan-dahan. Ramdam ni Marcelo ang presyon, ngunit hindi siya sumagot ng may galit. Sa halip, diretso siyang tumingin sa nagpapautang. Babayaran ko po kayo,
ngunit hindi sa paraang ikahihiya ko. Saglit na nanahimik si Mang Isko. Marahil ay hindi niya inaasahan ang ganoong katatag na sagot. Pagkaalis ng matanda, lumabas si Marcelo at muling nagpunta sa ilalim ng balete. Hawak ang maliit na supot, tahimik siyang nagsalita. Sinusubok ba ito? O ito na ba ang daan? Sa sandaling iyon may malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Ang mga dahon ng balete ay bahagyang kumaluskos. Tila may sagot na hindi maunawaan. Sa kanyang dibdib, malinaw ang isang bagay. Ang tunay na yaman ay hindi lamang pera. Ito'y dangal, tiwala at kakayahang tuparin ang pangako kahit may tukso. Ngunit hindi niya alam na ang pagtanggi niya sa alok na iyon ay magsisimula ng mas malalim na pagsubok. Isang pagsubok na hindi lamang sa kanyang kakayahan bilang sabongero, kundi sa kanyang katapatan bilang tao. Sa darating na malaking laban, hindi lamang si Dalisay ang lalaban. Si Marcelo rin. Habang papalapit ang nakatakdang malaking laban sa Karatig Bayan, lalong umiinit ang usapan sa mundo ng sabungan. Iba't ibang pangalan ang binabanggit. Mga veterano, mga mayayamang may-ari ng mamahaling panabong, at mga bagong bituin na mabilis umangat. Sa gitna ng lahat ng iyon, unti-unting nababanggit ang pangalan ni Marcelo Rivera. Hindi dahil siya ang pinakamatapang, hindi dahil siya ang may pinakamalakas na manok, kundi dahil siya ang sabongerong tumatanggi sa pag-aayos. May mga napapailing sa kanyang desisyon, may mga humahanga, ngunit mayroon ding hindi natuwa. Isang umaga, habang pinapaliguan niya si Dalisay sa likod bahay, napansin niyang tila matamlay ang manok. Hindi ito katulad ng dati na alerto at mabilis kumilos. Bahagyang bumigat ang kanyang dibdib. Anong nangyari sa'yo? Bulong niya habang marahang hinahaplos na ang pakpak nito. Sinuri niya ang pakpak, ang mga mata, ang paghinga. Wala siyang makitang sugat, ngunit may kakaibang panghihina. Lumapit si Clara, dala ang isang tasa ng mainit na salabat. Napansin ko rin kagabi, hindi masyadong kumain. Hindi agad nagsalita si Marcelo. Sa loob ng kanyang isip, may posibilidad na ayaw niyang isipin. Sa mundo ng sabungan, hindi lamang sa arena nagkakaroon ng laban. May mga laban na tahimik, nakatago at mas mapanganib. Maingat niyang inamoy ang pakain na natira sa sisidlan. May bahagyang kakaibang amoy, hindi malakas ngunit sapat upang magdulot ng hinala. May pumasok ba rito kahapon? Tanong niya kay Clara. Wala naman, maliban kay Lando. Napahinto si Marcelo. Si Lando ay isa ring sabungero, madalas nilang makasabay sa ensayo. Palangiti, palabiro, ngunit kilala sa pakikipag-alyansa ng mga malalaking pangalan. Anong ginawa niya rito? Mahinahong tanong ni Marcelo. Nangumusta lang daw, saglit lang. Walang malinaw na ebidensya, ngunit ang pakiramdam ni Marcelo ay hindi mapalagay. Sa halip na magpadalos-dalos, dinala niya si Dalisay sa isang veteranong tagapag-alaga ng manok sa kabilang baryo. Maingat na sinuri ng matanda ang manok at saka tumingin kay Marcelo. May hinala ka ba? Tanong nito. Hindi sumagot si Marcelo. May halo sa sistema nito, dagdag ng matanda. Hindi malakas, parang unti-unting pampahina. Nanlamig ang kanyang kamay. Magagawan pa ba ng paraan? Tanong niya. Kung maagapan, oo, pero kailangan ng panahon at pahinga. Panahon. Ilang linggo na lamang ang natitira bago ang malaking laban. Sa kanyang pag-uwi, tahimik siyang naglakad sa gilid ng palayan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi lamang ang kalusugan ni Dalisay ang nakataya, kundi ang kanyang pangalan at ang pagkakataong tuluyang makabangon. Sa ilalim ng balete ng gabing iyon, muli niyang hinawakan ang maliit na supot na matagal na niyang iniingatan. Ganito ba ang kapalit ng pagiging malinis? Tanong niya sa dilim. May bahagi sa kanyang nais gumanti. Nais harapin si Lando, nais mag-ingay, nais magbintang. Ngunit mas nangingibabaw ang isa pang tinig, ang tinig na nagsasabing huwag siyang bumaba sa antas ng iba. Kinabukasan pumunta siya sa sabungan upang kausapin si Lando. Hindi siya galit, hindi siya sumisigaw. May sasabihin ka ba sa akin? Tanong niya nang magkatapat sila. Nagkunwaring nagtataka si Lando. Tungkol saan? Tungkol sa manok ko. Umiling ang lalaki. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Walang patunay si Marcelo.
at alam niyang kahit pilitin niya walang aamin. Sa halip, tumango siya at umalis. Sa kanyang likuran may ilang nagbubulungan. Ngunit sa kanyang dibdib, malinaw ang desisyon, hindi niya hahayaang sirain ng galit ang kanyang paninindigan. Inilaan niya ang mga sumunod na araw sa pag-aalaga kay Dalisay. Maingat na gamutan, masusing obserbasyon, mas kaunting ensayo, mas maraming pahinga. Sa bawat pagdaan ng araw, unti-unting bumabalik ang sigla ng manok. At kasabay nito, mas tumitibay ang loob ni Marcelo. Hindi niya kontrolado ang paninira ng iba. Ngunit kontrolado niya ang kanyang sarili. Ang malaking laban ay papalapit. Maraming mata ang nakatutok. Maraming gustong makitang mabigo siya. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi takot ang kanyang nararamdaman, kundi katahimikan. At sa katahimikang iyon, naroon ang isang pangakong hindi niya bibitiwan, anumang mangyari. Dumating ang araw ng malaking laban na matagal nang hinihintay ng marami. Mula sa iba't ibang baryo at bayan, nagtipon ang mga sabongero at manonood sa malawak na arena sa San Mateo. Maaga pa lamang ay dama na ang tensyon, hindi lamang dahil sa malalaking pustahan, kundi dahil sa mga pangalang magtatagisan ng husay. Kasama roon ang pangalan ni Marcelo Rivera. Habang inaayos niya ang tari at maingat na hinahaplos ang balahibo ni Dalisay, tahimik ang kanyang anyo. Hindi siya nakikipagsigawan, hindi nakikisabay sa ingay ng mga tao. Sa halip, nakatuon ang kanyang isip sa isang bagay, ang lumaban ng malinis. Lumapit si Clara bago magsimula ang unang laban. Hindi siya madalas pumunta po sa sabungan, ngunit ngayon ay naroon siya, nakatayo sa gilid. Sa ni Malden, idahan at tahimik na sumusuporta. Ano man ang mangyari, mahinahon niyang sabi, "Uwi ka sa amin ng taas noo." Ngumiti si Marcelo, "Iyan ang balak ko." Sa kabilang panig ng arena, naroon si Lando. May dalang isang kilalang tandang na maraming beses nang nagwagi. Sa kanilang pagtitigan, walang salita ang namagitan, ngunit malinaw ang hamon. Nang tawagin ang pangalan ni Marcelo para sa unang salpukan, sinaw pahiposin. Umalingaw-ngaw ang arena. Ang kalaban niya ay isang veteranong sabongero na kilala sa bilis ng atake. Maraming tumaya laban sa kanya. Sa pagpasok ni Dalisay sa gitna, naramdaman ni Marcelo ang tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi ito tulad ng dati na puno ng takot. Ngayon may disiplina at pagtitimpi. Sa unang sagupaan, mabilis ang galaw ng kalaban. Ngunit hindi nagpahuli si Dalisay. Iniiwasan nito ang mga padalos-dalos na atake, hinahanap ang tiempo. Sa bawat pagtalon at pag-ikot, malinaw ang bunga ng maingat na pagsasanay. Isang matinis na sigaw ang pumuno sa arena nang tumama ang tamang tira. Bumagsak ang kalaban. Panalo si Marcelo sa unang laban. Ngunit hindi pa tapos ang araw. Sa ikalawang salpukan, mas mabigat ang kalaban, isang tandang na may reputasyon sa lakas at tibay. Maraming nagsasabing dito matatapos ang pag-angat ni Marcelo. Sa gilid ng arena, napansin niya ang ilang pamilyar na mukha, mga taong minsang nag-alok ng pag-ayos. May mga ngiting may kahulugan. Tila umaasang matitinag siya. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang kanyang pangako. Nagsimula ang laban. Mas mabagsik ang palitan. May ilang sandali na tila nasa alanganin si Dalisay. Naramdaman ni Marcelo ang pag-aalala, ngunit pinigil niya ang sarili. Hindi siya sumigaw, hindi nagmura. Tahimik siyang nagmasid, nagtitiwala sa inihanda nilang dalawa. Sa isang sandaling tila mabagal ang takbo ng oras, nakita niya ang pagkakataon. Isang maliit na pagkakamali sa galaw ng kalaban. Isang mabilis na atake. Isang tiyak na tama. At muling bumagsak ang kalaban. Umalingaw-ngaw ang sabungan sa sigawan at palakpakan. May ilan na hindi makapaniwala. May ilan na napailing. Dalawang panalo. Sa kabuuan ng araw, hindi siya natalo ni minsan. Sa pagtatapos ng laban, lumapit ang tagapangasiwa at iniabot ang kabuuang premyo. Isang halagang hindi pa niya kailanman nahawakan sa buong buhay niya. Sapat iyon upang mabayaran ng buo ang kanyang utang, maipaayos ang kanilang bahay at makapag-umpisa ng bagong yugto. Habang hawak ang sobre ng pera, bumalik sa kanyang alaala ang matandang lalaki at ang mga salitang iniwan nito.
Kapag dumating ang araw na manalo ka nang hindi dahil sa galit o desperasyon, ibahagi mo ang biyaya. Ito na ang araw. Sa halip na dumiretso sa bahay ni Mang Isko, nagpunta muna siya to sa kapilya ng baryo. Tahimik siyang umupo sa pinakalikod at pumikit. Hindi siya humingi ng higit pa. Nagpasalamat lamang siya. Kinagabihan, tinupad niya ang unang bahagi ng kanyang obligasyon. Binayaran niya ng buo ang utang kay Mang Isko. Nagulat ang matanda. Hindi ko akalaing magagawa mo ito, sabi nito. Hindi ko rin, sagot ni Marcelo. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang ginagawa. Sa mga sumunod na araw, tahimik siyang tumulong sa ilang kapitbahay na kapos sa pambayad ng matrikula ng anak, sa isang matandang may sakit na walang pambili ng gamot, at sa ilang magsasakang nasalanta ng bagyo. Hindi niya ito ipinagyabang, hindi niya ipinamalita. Isang hapon habang nakaupo siya sa ilalim ng balete, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Hindi lamang dahil sa pera, kundi dahil sa pagtupad sa pangako. Ngunit sa malayo may mga matang nakamasid. May ilan na naiinggit, may ilan na naghihintay ng kanyang pagkakamali. Sa kanyang puso alam niyang ang tunay na pagsubok ay hindi nagtatapos sa panalo. Minsan, mas mapanganib ang tagumpay kaysa pagkatalo. Hindi nagtagal, nagbago ang ihip ang hangin sa baryo ng San Isidro. Ang dating bahay ni na Marcelo na yari sa luma at kalawangin na yero ay unti-unting naipaayos. Napalitan ang bubong, naitayo ang matibay na pader at nalagyan ng maayos na sahig. Hindi ito marangya ngunit sapat upang maramdaman ang kaibahan sa kanilang nakaraan. Ngunit kasabay ng pagbabago ng kanilang tatahanan ay ang pagbabago ng tingin ng mga tao. May mga kapitbahay na taos pusong natutuwa. May mga tunay na nagpapasalamat sa kanyang pagtulong. Ngunit mayroon ding mga nagbubulungan sa gilid. Isang malaking panalo lang, akala mo kung sino na. Sigurado ka bang malinis lahat ng laban niya? Hindi nakakarating ng direkta ang mga salitang iyon kay Marcelo, ngunit nararamdaman niya ang bigat ng mga mata na nakasunod sa bawat galaw niya. Isang gabi, habang nagbibilang siya ng natitirang pera mula sa kanyang panalo, tahimik siyang kinausap ni Clara. Masaya ako para sa atin, sabi nito. Pero sana, huwag mong hayaan na lamunin ka ulit ng sabungan. Napatingin si Marcelo sa asawa. Sa mga mata nito, wala ang dating pag-aalala ng kahirapan. Ngunit naroon ang mas malalim na takot. Hindi ko hahayaang bumalik sa dati, sagot niya. Ngunit sa kanyang sarili, alam niyang hindi ganoon kasimple ang lahat. Ang tagumpay ay may kakaibang tukso. Dumami ang lumalapit sa kanya. May nag-aalok ng pakikipag-partner sa mas malalaking laban. May nagmumungkahing mag-invest siya sa mas maraming manok, mas malawak na farm, mas malaking pangalan sa mundo ng sabungan. Marcelo, ito na ang pagkakataon mo, sabi ng isang kilalang breeder. Kaya mong maging isa sa pinakamalaking pangalan sa rehiyon. Malaking kita ang ipinapakita sa kanya, mas malaki sa dati niyang napanalunan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagnanais na higit pa. Hindi na lamang sapat ang makabangon sa hirap. Nais niyang tuluyang umangat. Nais niyang hindi na muling bumalik sa takot at pagkakautang. Ngunit sa tuwing sumasagi sa isip niya ang ganitong ambisyon, bumabalik ang alaala ng matandang lalaki at ang supot na may balahibo. Isang hapon dumalaw si Lando sa kanilang bahay. Hindi na ito tulad ng dati, wala na ang mapanuyang ngiti. Sa halip, may kakaibang kababaang loob ang kanyang anyo. Marcelo, sabi nito, aminado ako, minamaliit kita noon. Tahimik na nakinig si Marcelo. Ngayon gusto kong makipag-ayos, magtulungan tayo, pareho tayong kikita. Sa loob ng ilang segundo, tahimik ang hangin sa pagitan nila. Alam ni Marcelo na hindi ito basta pakikipagkaibigan. Isa itong alok na magbubukas ng mas malawak na pintuan sa mundo ng sabungan at marahil sa mas madilim na bahagi nito. Salamat, mahinahon niyang sagot. Pero gusto kong maglakad sa sarili kong paa. Hindi nagpumilit si Lando, ngunit sa kanyang pag-alis, may naiwan itong tanong sa hangin. Gabi na nang muling umupo si Marcelo sa ilalim ng balete. Hindi na siya ang lalaking lugmok sa utang. Ngunit ramdam niya ang bagong uri ng bigat, ang bigat ng pagpili kung hanggang saan siya lalakad. Ang tagumpay ay hindi katapusan ng laban. Isa lamang itong panibagong simula.
Sa kanyang palad, hawak niya ang maliit na supot. Unti-unti niyang binuksan ito at tiningnan ang balahibong matagal na niyang iniingatan. Hanggang saan ba ang hangganan? Bulong niya. Hindi siya naghahangad ng sobra. Ngunit sa mundo kung saan ang pera at kapangyarihan ay mabilis mag-akit, mahirap tukuyin ang tamang sukat ng pangarap. Sa malayo, naririnig niya ang mahinang alingaw-ngaw ng sabungan, parang paanyaya. Sa kanyang dibdib, nagsisimulang magbanggaan ang dalawang tinig. Ang isa, nagsasabing sapat na ang kanyang nakamit. Ang isa, nagtutulak na abutin pa ang higit. Hindi niya alam kung alin ang dapat sundin. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang pangakong kanyang binitiwan ay hindi lamang para sa kahirapan. Ito'y para rin sa panahon ng kasaganaan. At sa darating na mga araw, mas matitindi pa ang tukso kaysa sa naranasan niya noon. Sa mga sumunod na buwan, lalong lumaki ang pangalan ni Marcelo sa mundo ng sabungan. Hindi na lamang siya kilala sa San Isidro, kundi pati sa mga karatig bayan. May mga naglalakbay pa upang panoorin ang kanyang mga laban. Ang sabungerong dating lugmok sa utang na ngayoy maingat at halos hindi matalo. Dumami ang kanyang panabong. Mula kay Dalisay, nakapagpalahi siya ng ilang sisiw na nagmana ng bilis at talas. Inalok siya ng isang kilalang negosyante na bumili ng kalahati ng kanyang mga alaga kapalit ng malaking halaga. Marcelo, sabi ng negosyante habang nakaupo sa bagong ayos na sala ng kanilang bahay, huwag mong limitahan ang sarili mo sa maliliit na laban. May torneo sa Maynila. Mga malalaking pangalan ang kalaban. Kapag nanalo ka roon, iba na ang antas mo. Maynila. Iba ang tunog nito sa kanyang pandinig. Hindi na baryo, hindi na karatig bayan. Isang mas malawak na mundo, mas malaking pustahan, mas mataas na panganib. Pagkaalis ng bisita, tahimik siyang umupo sa mesa. Pinagmasdan niya ang mga papeles na iniwan, mga detalye ng torneo, halaga ng premyo at mga pangalan ng kalaban. Ang halagang nakasaad ay sapat upang hindi na siya kailanman mangamba sa pera. Ngunit sapat din upang masilaw ang isang tao. Kinagabihan, nag-usap sila ni Clara. Kung sasali ka, sabi ng kanyang asawa, siguraduhin mong hindi mo mawawala ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Para sa atin ito, sagot ni Marcelo. Hindi lang para sa atin, mahinahong tugon ni Clara. Para rin sa pangakong hawak mo. Napatingin si Marcelo sa asawa. Hindi niya kailanman na ikwento ng buo ang tungkol sa matandang lalaki at sa supot na may balahibo. Ngunit tila nauunawaan ni Clara na may mas malalim na dahilan ang pagbabago ng kanyang asawa. Sa mga sumunod na araw, mas naging mahigpit ang kanyang pagsasanay. Pinili niya ang pinakamalakas at pinakadisiplinadong panabong mula sa kanyang mga alaga. Isang tandang na kulay itim na may berdeng kintab sa balahibo. Pinangalanan niya itong Tiwala. Sa bawat ensayo, hindi lamang lakas ang kanyang pinanday kundi kontrol. Alam niyang sa Maynila, hindi sapat ang galing, kailangan ng tibay ng loob. Isang hapon, habang nag-iisa sa ilalim ng balete, muli niyang hinawakan ang supot. Kung ito na ang mas mataas na lipad, bulong niya, handa ba ako? Sa kanyang isip, bumabalik ang mga alaala ng gutom, ng takot sa paniningil, ng pangakong ibahagi ang biyaya. Ngunit may bago na ring tanong, hanggang saan ang hangganan ng kanyang pag-angat? Dumating ang araw ng kanyang pag-alis patungong Maynila. Ilang kapitbahay ang naghatid sa kanya. May mga pagbati, may mga paalala. Sa sasakyang magdadala sa kanya, napansin niyang may ilang kilalang mukha mula sa mundo ng sabungan. Naroon din si Lando, tahimik na nakaupo sa kabilang dulo. Nagkatinginan sila sandali. Malayo na ang narating mo, sabi ni Lando. Hindi pa tapos ang paglalakbay, sagot ni Marcelo. Sa pagdating sa Maynila, sinalubong siya ng mas malaking arena, mas maraming tao at mas matinding ingay. Iba ang amoy ng lugar, halo ng pawis, alikabok at pera. Sa unang laban ng torneo, agad niyang naramdaman ang bigat ng kompetisyon. Ang mga kalaban ay sanay, disiplinado at may mahabang karanasan. Ngunit hindi siya umatras. Sa bawat laban, dala niya ang tahimik na paninindigan na nagangat sa kanya mula sa kahirapan. Sa ikatlong araw ng torneo, nakapasok siya sa semifinals. Ang premyo ay lalong lumalaki. Ang tukso ay lalong lumalapit. Isang gabi bago ang pinakamahalagang laban, may kumatok sa kanyang tinutuluyang silid.
Isang lalaki ang nagpakilala bilang kinatawan ng isang grupo ng malalaking pustahan. Marcelo, sabi nito, alam naming malakas ka, pero mas malaki ang kikitain mo kung magpapatalo ka bukas. Isang laban lang. Hindi masisira ang pangalan mo. Ang halagang inialok ay halos katumbas ng kabuuang premyo ng kampeonato. Tahimik na nakinig si Marcelo. Narito na ang tunay na tukso. Hindi ito tulad ng dati na para lamang makabangon sa utang. Ngayon, ito'y para sa mas mabilis na pagyaman. Sa kanyang dibdib, nagbanggaan ang dalawang tinig. Ang isa, nagsasabing walang makakaalam. Ang isa, nagpapaalala ng pangako. Tumingin siya sa maliit na supot na nasa ibabaw ng mesa. At sa sandaling iyon, alam niyang ang laban bukas ay hindi lamang para sa tropeo. Ito'y laban para sa kanyang kaluluwa. Magdamag na hindi nakatulog si Marcelo. Ang sobre na iniwan ng kinatawan ng malalaking pustahan ay nakapatong pa rin sa mesa. Hindi niya ito binuksan, ngunit sapat na ang alam niya sa halagang inaalok upang guluhin ang kanyang isipan. Isang laban lang. Isang pagkatalo na planado. Isang kayamanang halos walang kapantay. Tumayo siya at lumapit sa bintana ng silid. Mula roon, tanaw ang ilaw ng lungsod. Mga ilaw na tila kumikislap na parang paanyaya sa mas marangyang buhay. Hindi ito tulad ng tahimik na gabi sa San Isidro. Dito ang ingay ay hindi lamang sa arena, kundi pati sa isip. Hinawakan niya ang maliit na supot at marahang inilabas ang balahibong matagal na niyang iniingatan. Hindi ko ba pwedeng piliin ang mas madali? Bulong niya sa sarili. Sa loob ng maraming taon, pinili niya ang mahirap. Pinili niya ang disiplina, ang pag-aaral, ang pagbangon mula sa pagkatalo. Ngayon, nasa harap niya ang pagkakataong yumaman ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit alam niyang may kapalit. Hindi lamang reputasyon, kundi ang respeto sa sarili. Kinabukasan, bago magsimula ang semifinal match, muling lumapit ang kinatawan. May oras ka pa, sabi nito ng mahina. Hindi kailangang malaman ng iba. Tahimik na tumingin si Marcelo sa lalaki. May mga bagay na hindi mabibili, sagot niya. Sa unang pagkakataon, malinaw at matatag kanyang tinig. Pumasok siya sa arena de la Sitiwala. Ramdam niya ang mas mabigat na tensyon kaysa sa mga nakaraang laban. Hindi lamang dahil sa mataas na antas ng kalaban, kundi dahil sa desisyong ginawa niya. Sa kabilang panig, isang tanyag na sabungero. Mula sa hilaga ang kanyang makakaharap, kilala sa bilis at tapang ng kanyang panabong. Nagsimula ang laban. Sa unang salpukan, halos magpantay ang lakas. Mabilis ang galaw, matindi ang palitan. Ilang beses na napaatras si Tiwala, ngunit hindi ito bumigay. Sa gilid ng arena, naroon ang mga taong umaasang matitinag si Marcelo. Naroon din ang mga tumaya sa kanyang pagkatalo. Ngunit sa bawat sandali, hindi pera ang nasa isip niya, kundi ang pangako. Isang maling galaw ng kalaban ang nagbukas ng pagkakataon. Isang mabilis na atake. Isang tiyak na tama. Tumahimik ang arena bago sumabog sa malakas na sigawan. Panalo si Marcelo. Walang pagdududa. Walang pag-aalinlangan. Sa pag-angat niya kay Tiwala mula sa arena, ramdam niya ang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Hindi dahil nakapasok siya sa finals, kundi dahil pinili niya ang tama kahit may mas madaling landas. Kinagabihan, sa kanyang silid, kinuha niya ang sobre at ibinalik ito sa taong nag-alok. Hindi ko kailangan nito, mahinahon niyang sabi. Hindi na muling nagsalita ang lalaki. Tumating ang araw ng finals. Mas malaki ang tao, mas malaki ang pustahan, mas malaki ang premyo. Ngunit para kay Marcelo, malinaw na ang kanyang layunin. Anuman ang kahihinatnan, hindi niya ibebenta ang kanyang pangalan. Sa huling laban, matindi ang naging palitan. Ilang sandali na tila nakataya ang lahat. Pagod na si Tiwala, sugatan, ngunit hindi sumusuko. Sa huling pagkakataon, nagharap ang dalawang panabong. Isang sabay na pag-atake. Isang sandaling tila tumigil ang mundo. At sa pagbagsak ng alikabok, tumayo si Tiwala. Ang kalaban, hindi na. Nagwagi si Marcelo sa torneo. Umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan sa buong arena. Ilang tao ang lumapit upang batiin siya. May mga nag-aalok ng bagong kontrata, bagong pakikipagsosyo. Ngunit sa gitna ng lahat, tahimik siyang ngumiti. Hindi lamang siya nanalo ng tropeo. Nanalo siya laban sa tukso.
Sa pag-uwi niya sa San Isidro, dala ang malaking premyo, sinalubong siya ng mga kababayan. May palakpakan, may tuwa, may paghanga. Ngunit sa ilalim ng balete ng gabing iyon, mag-isa siyang umupo. Higit pa pala sa pera ang tunay na yaman, bulong niya. Hindi niya alam na ang kanyang panalo ay magbubukas ng mas malaking pagbabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buong baryo. At ang pangakong minsang ibinulong sa kanya ng isang matandang hindi na niya muling nakita, ay malapit ng ganap na matupad. Ang pagbabalik ni Marcelo sa San Isidro ay tila isang pista. Hindi dahil nagdiwang siya ng marangya, kundi dahil ang mga tao mismo ang nagkusang magbigay-pugay. Ang sabunggerong minsang tampulan ng biro ay ngayon itinataas ang pangalan ng kanilang baryo. Ngunit higit pa sa tropeyo at premyo ang kanyang dala, isang bagong pananaw. Sa unang linggo matapos ang kanyang pag-uwi, tahimik niyang inayos ang kanyang mga plano. Hindi niya ginastos ang malaking bahagi ng kanyang napanalunan sa mga luho. Sa halip, tinawag niya ang ilang matatandang magsasaka at leader ng barangay upang makipagpulong. Hindi habang buhay may sabungan, mahinahon niyang sabi sa kanila. Pero habang may pagkakataon, gusto kong may maiwan. Nagulat ang ilan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng kapitan. Nais kong magpatayo ng maliit na pondo para sa mga batang gustong mag-aral at para sa mga magsasakang nangangailangan ng puhunan tuwing tagtanim. Hindi ito pangako na ibinibida. Isa itong tahimik na plano na matagal na niyang iniisip. Unti-unting nagsimulang magbago ang baryo. Ang ilang batang dati naglalakad ng malayo para makapasok sa paaralan ay nabigyan ng tulong sa pamasahe at gamit. Ang mga magsasakang dating umaasa sa mataas na interes na pautang ay nagkaroon ng mas magaan na alternatibo. Hindi ito napansin agad ng lahat. Ngunit sa paglipas ng buwan, malinaw ang epekto. Isang hapon lumapit sa kanya si Mang Isko, ang dating nagpapautang na minsang nagbanta na kukunin ang kanilang bahay. Marcelo, sabi ng matanda, iba ang nagawa mo. Hindi ko akalaing makikita ko ito. Tahimik nang ngumiti si Marcelo. Hindi ko rin po inakala. Ngunit kasabay ng kanyang kabutihan ay may ilang hindi natuwa. May mga dating kumikita sa mataas na interes na pautang. May mga sanay sa sistemang sila lamang ang nakikinabang. Ang pagusbong ng pondo ni Marcelo ay tila banta sa kanila. Isang gabi, may mga nagbato ng maliit na bato sa kanilang bakuran. Walang nasira, ngunit malinaw ang mensahe. Hindi lahat natutuwa sa pag-angat ng iba. Sabi ni Clara habang pinagmamasdan ang madilim na paligid. Hindi natakot si Marcelo, ngunit alam niyang mas malaki ang responsibilidad kapag mas malaki ang pangalan. Sa ilalim ng balete, muli siyang umupo. Hawak ang supot na matagal na niyang kasama sa bawat yugto ng kanyang buhay. Hindi pala sapat ang manalo, bulong niya. Kailangan mong panindigan ang tagumpay. Habang lumalalim ang gabi, may alaala na muling bumalik sa kanya. Ang matandang lalaki sa sabungan maraming taon na ang nakalipas. Hindi niya ito muling nakita, ngunit kung nasaan man ito, marahil ay nasaksihan na ang katuparan ng pangako. Kinabukasan, dumalaw sa kanya ang isang batang lalaki na anak ng magsasaka. Salamat po, sabi nito habang mahigpit ang hawak sa bagong bag at mga libro. Sa sandaling iyon, mas malinaw pa sa anumang tropeyo ang halaga ng kanyang ginawa. Ngunit sa loob ng kanyang puso may bagong tanong na sumisibol. Kung kaya niyang baguhin ang baryo, hanggang saan pa ang kaya niyang baguhin? Ang sabungan ang naging daan ng kanyang pag-angat, ngunit marahil hindi na roon magtatapos ang kanyang landas. Sa malayo, naririnig pa rin niya ang alingaw-ngaw ng arena. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, masasanaan sa kamananaw, isipas mas malakas ang tinig ng panibagong layunin. Ang yaman ay hindi na lamang para sa kanya. Ito'y naging instrumento. At ang susunod niyang hakbang ay magtatakda kung ano talaga ang kahulugan ng kanyang pagyaman. Lumipas ang isang taon mula nang magwagi si Marcelo sa malaking torneo sa Maynila. Sa panahong iyon, hindi lamang ang kanyang pangalan ang lumago, pati ang kanyang pananaw sa buhay. Ang sabungan ay nanatiling bahagi ng kanyang pagkatao, ngunit hindi na ito ang sentro ng kanyang mundo. Bihira na siyang sumali sa malalaking laban. Kapag ginagawa niya man iyon, malinaw ang kanyang hangarin. Hindi para magpayaman pa, kundi upang mapanatili ang pondo na tumutulong sa baryo. Unti-unting naging organisado ang kanyang mga gawain.
Itinatag niya ang isang maliit na samahan sa San Isidro, isang kooperatiba para sa mga magsasaka at maliliit na negosyante. Sa halip na umasa sa mapagsamantalang pautang, may sarili na silang sistema ng tulungan. Ang dating sabongherong tinatawag na Marcelo ang matatag, sa tono ng panunuya ay ngayoy tinatawag sa parehong pangalan. Ngunit may paggalang. Isang hapon habang pinagmamasdan niya ang mga batang naglalaro sa tabi ng bagong ayos na barangay hall na tinulungan niyang pondohan, lumapit si Clara at umupo sa tabi niya. Naalala mo pa ba, sabi nito, noong halos mawalan tayo ng bahay? Mumiti si Marcelo, hindi ko makakalimutan. Kung hindi ka nanalo noon, tahimik siyang tumingin sa malayo. Marahil may ibang paraan pa rin, pero siguro hindi ko matututuhan ang leksyong kailangan kong matutunan. Ang pera ang nagbukas ng pintuan. Ngunit ang disiplina at pangako ang nagpanatili sa kanya sa tamang landas. Sa gabing iyon muli siyang nagpunta sa ilalim ng balete, ang lugar na naging saksi sa kanyang pinakamadilim at pinakamaliwanag na sandali. Sa kanyang palad, hawak pa rin niya ang maliit na supot. Matagal na niyang iniingatan ang balahibong iyon. Hindi bilang anting-anting, kundi bilang paalala. Maingat niya itong hinukay sa ilalim ng balete at ibinaon sa lupa. Hindi dahil wala na itong halaga, kundi dahil natupad na nito ang layunin. Salamat, mahina niyang bulong sa hangin. Sa kanyang pag-uwi, nadaanan niya ang ilang kabataang nag-uusap tungkol sa sabungan. May isa roon na tila sabik sumabak, dala ang parehong apoy na minsang nagdala sa kanya sa pagkatalo at tagumpay. Lumapit siya at marahang nagsalita. Hindi masama ang mangarap, sabi niya. Pero tandaan ninyo, ang tunay na panalo ay hindi lang nasusukat sa pera. Nakinig ang mga kabataan. Hindi niya ipinagbawal ang sabungan. Hindi niya ito itinuring na masama. Ngunit ibinahagi niya ang pinakamahalagang aral, na ang disiplina, dangal at pagtupad sa pangako ang tunay na batayan ng tagumpay. Sa mga sumunod na taon, naging halimbawa si Marcelo hindi lamang bilang sabongero, kundi bilang leader sa kanilang komunidad. Marami ang nagtangkang hikayatin siyang tumakbo sa lokal na posisyon, ngunit pinili niyang manatili sa likod ng entablado. Tumutulong, gumagabay, ngunit hindi naghahangad ng kapangyarihan. Isang gabi, habang nakahiga siya sa tabi ni Clara sa kanilang tahimik na tahanan, napaisip siya. Ang pangako na minsang ibinulong sa kanya ng isang matandang hindi na niya muling nakita ay nagbunga ng higit pa sa kanyang inaasahan. Mula sa isang mahirap na sabungerong baon sa utang, siya'y naging taong may layunin at direksyon. Hindi ang sabungan ang tunay na nagpayaman sa kanya, kundi ang desisyon niyang panindigan ang tama kahit may mas madaling landas. Sa huli, napagtanto niya na ang pangako ay hindi lamang ibinigay sa kanya ng matanda. Ito'y ipinasa sa kanya upang ipasa rin sa iba. Sa ilalim ng balete, kung saan nagsimula ang kanyang pagbabago, patuloy na umiihip ang hangin. Tila ba may bagong kwento na naman na naghihintay isilang.